Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Nanananggal si Teacher. Ikalawang bahagi. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Sa ating pagpapatuloy. Mama kayo sa akin! Wag! Huwag kayong lalapit sa akin! Wag! Tinitigan lang siya ng manananggal at lumipad ito palayo na tila naintindihan ang kanyang sinabi. Hindi na nagsayang ng oras pa si Kenneth at nagtatatakbo itong umalis ng bahay ni Teacher Yumi. Maya-maya pa, nang makarating si Kenneth sa kanilang bahay. O Kenneth, ano nangyayari sa'yo at humahagos ka? May humahabol ba sa'yo? Madali ka, kunin mo ang itak ko na mataga ko yung humahabol sa'yo. Wala po, Itay. Hinahabol lang ako nung aso sa kalsada kaya napatakbo ako. Pagtatakip ni Kenneth sa totoong nangyari, naisip niya na wag muna niyang sabihin sa kanyang ama ang totoong nangyari dahil napag-isip-isip niya, hindi naman siya sinaktan ng manananggal. At malamang sa kabila ng pagpapalit anyo nito ay nakilala pa rin siya ni Teacher Yumi at umiral pa rin sa teacher ang kabaitan nito sa kanya. Kinabukasan, Sabado, walang pasok. Naisip ni Kenneth na maglakas loob na puntahan uli si Teacher Yumi para kausapin ito tungkol sa nangyari. Pagkatapos nitong magpakain ng mga alaga nitong mga hayop, ay nagpaalam na ito sa kanyang ama. Ngunit biglang may pumunta sa kanilang kapitbahay. Oh, Aling Marites, ang aga-aga napadaan kayo. Bakit ko ba? Alam mo ba, Greg, ang nangyari kina Joaquin? May pumatay rin sa mga alagang manok. Tulad ng nangyari sa mga alaga mo. Ay, nako! Ano bang nangyayari dito sa bayan natin? Mabuti pang doblehin nyo mga kandado ng kulungan ng mga alaga nyong hayop. Pati na rin sa bahay nyo. Dahil baka mamaya, tao nang susunod ditong papatayin. Sige. Pupuntahan ko pa si Maring Dolor at ibabalita ko rin ito sa kanya. Naisip muli ni Kenneth, si Teacher Yumi kaya ang may gawa ng mga bagay na ito? Agad na itong umalis para alamin sa kanyang teacher ang katotohanan. Ngunit nang malapit na si Kenneth sa bahay ni Teacher Yumi, ay bigla siyang hinarang ng grupo nila Neil. Hoy, saan ang punta mo ha? Kina Teacher Yumi ano? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang magpakyut pa sa kanya. Tigas mo ha. Ako pa talagang kinalaban mo. Sige, hawakan nyo yan. Tuturuan kita ng leksyon. Hawa kayo! Tignan ko ngayon saan ang tapang mo. At binugbog ni Neil si Kenneth ng walang kalaban-laban. Pero maya-maya pa ay biglang sumigaw si Teacher Yumi sa di kalayuan. Neil! Tigilan nyo yan! Kung hindi, tatawag ako ng barangay para ipadangkot kayo. Tara na. Sigurado ako magtatanda na yan. Tara, sibat na tayo! Agad na nagpulasan ang grupo ni Neil. Dali-daling nilapitan ni Teacher ang halos wala ng malay na si Kenneth. Nagpatulong siya sa ilang kapitbahay na malapit sa kanila at dinala nila ito sa kanyang bahay. Agad niya itong binigyan ng paunang lunas at unti-unti na ring nagkamalay si Kenneth. Ma'am, salamat po ha. Mabutit dumating kayo. Nagalit kasi si Neil nang malaman niyang papunta ako dito sa inyo. Narinig ko kasi na may maingay sa labas, kaya pinuntahan ko. Mabuti nilang pala't lumabas ako at nakita kita. Siya nga pala, tungkol sa nakita mo kagabi. Mabuti at nagkaroon ka pa rin ng lakas ng loob na puntahan pa rin ako dito ngayon sa kabila ng nakita mo. Noong nakita mo ako kagabi, pero hindi mo ko sinaktan at lumipad ka palayo, naisip ko na kahit ganun ka, ay alam kong hindi ka lubos na masamang tao o masamang aswang. Lalo na nung maisip ko yung tungkol sa mga namatay na mga hayop dito sa amin. At yung binilhan mo uli kami ng mga sisiw. Naisip ko na baka kaya mo kami binilhan ay ikaw ang may gawa ng pagpatay sa mga alaga naming manok. At pinalitan mo lang yun ng mga nakain mong mga alaga namin. Sa totoo lang, Ken,
Tama yung naisip mo. Ako nga may gawa ng mga namamatay na mga hayop dito. Pero alam mo, hirap na ako. Hindi ko naman gusto to eh. Pero wala akong nagawa. Kailangan ko tanggapin ang sumpang ito. Kung hindi, nahihirapan ang inang ko. At ikinwento ni Teacher Yumi ang dahilan kung bakit siya naging manananggal. Noong dalagita pa lamang siya, noong nakatira pa sila sa isang bayan sa Capiz, isang gabi. Ayon! Ayon ang manananggal! Dali, simpatin nyo! Huwag na natin siyang hayaang makawala! Marami na siyang napapatay dito sa atin! Tapusin na natin ang manananggal na yan! At sinibat nila ang manananggal na tinamaan naman ito sa kanyang dibdib. Agad na lumipad papalayo ang manananggal. Maya-maya, sa bahay nila Yumi, gulat na gulat si Yumi sa nakita niya. Nakita ni Yumi ang kanyang ina na nasa likod bahay nila. Kitang-kita niya ang pagbubuong muli ng katawan ng kanyang ina na isang manananggal. Ngunit duguan na ito at hinang-hina na dahil sa sibat na nasa kanyang dibdib. Agad nilapitan ni Yumi ang kanyang ina at inalis ang sibat sa dibdib nito. Inay! Ano nangyari sa inyo? Bakit kayo nagkaganito? Isa pala kayong manananggal. Anak, Yumi, pasensya ka na. At nalaman mo, isa palang manananggal lang yung ina. Matagal nang sumpa ito sa ating pamilya. Iniluwa ng kanyang ina ang isang bato at iniabot ito kay Yumi. Tanggapin mo ang batong ito, anak. Ito ang bato ng manananggal na galing pa sa ating kanununuan. Kailangan mo itong tanggapin, anak. Kung hindi, mahihirapan ako mamatay sa sitwasyon kong ito. Sige na, anak. Parang awa mo na. Hirap na ako sa sumpang ito. Gusto ko nang magpahinga. Dahil sa pagmamahal ni Yumi sa kanyang ina, kahit labag ito sa loob niya, ay tinanggap niya ang bato ng manananggal para mawala na ang sumpang ito sa kanyang ina. At nang makuha na ni Yumi ang bato, ay unti-unti nang binawian ng buhay ang nanay ni Yumi. Yan ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Ayoko man. Wala akong magagawa. Kailangan kong tanggapin ang sinumpang kapalaran. Hirap na rin ako sa sitwasyon ko. Ayaw kong pumatay ng tao dahil sa nangyari sa nanay ko. Pero napilitan ako lumipat ng tirahan. Kaya ako napadpad dito sa Dueñas. Pero inaatake pa rin ako ng sumpa. Imbes na tao ang patayin ko, mga hayop na lang ang kinakain ko. Pero nahihirapan ako. Naghahanap talaga ako ng laman ng tao. Kaya ko naaalala mo yung binili kong lubid. Nais ko talagang itali ang sarili ko. Para naman hindi na ako makapaminsala tuwing sumasapit ang dilim. Nagsisimula na akong atakihin ng sumpa. Kaya makikiusap ako sa iyo. Bago ka umuwi, kung maaari sana, igapos mo muna ako ng lubid para di na ako makapaminsala. Please, tulungan mo ko. Tinali ni Kenneth si Teacher Yumi sa isang upuan. Nang sumapit na ang dilim, doon niya nakita ang paghihirap ni Teacher Yumi.
nagsisimula na namang umatake ang sumpa ng manananggal. Namimilipit sa sakit si Teacher Yumi. Ibig niyang magbago ng anyo. Pero dahil sa hindi siya makapagpahid ng langis, ay hindi matuloy-tuloy ang kanyang pagbabagong anyo. Hanggang sa mawalan na ito ng malay dahil sa hirap at pagod na naranasan. Hindi pa rin siya tinanggal sa pagkakatali ni Kenneth. At dahil sa sakit ng katawan, dahil sa pagkakabugbog kay Kenneth ng grupo nila Neil, ay hindi na rin nakuha ni Kenneth umuwi sa kanila at doon na rin siya nakatulog sa sofa malapit kay Teacher Yumi. Lumipas ang buong magdamag hanggang sa mag-umaga na. Kenneth? Kenneth! Gising! Gumising ka na! Pakawalan mo na ako dito. Ha? Ay, naku! Pasensya na po, ma'am. Inabot na ako ng umaga dito. Sabay tinanggal ni Kenneth ang pagkakatali ni Teacher Yumi. Naku, lagot ako kay tatay nito. Di na ako nakauwi kagabi. Sobrang sakit kasi yung katawan ko eh. Kaya nakatulog na rin ako dito. Huwag kang mag-alala. Kakausapin kong tatay mo. Sasabihin ko sa kanya na nagpatulong lang ako sa'yo sa pag-check ng mga test papers kaya di ka nakauwi. Salamat po, mama. Pero ang inaalala ko talaga ay itong mga pasako sa katawan. Ayaw na ayaw kasi ni tatay na makikipagbasag ulo ako. Kaya kung makikita niya itong mga pasa sa katawan ko, naku, mag-iinit ang ulo nun at baka dagdagan niya pa ito. Ganun ba? Napakawalang iya kasi ng Neil na yan. Lahat na lang pinagtitripan niya. O sige, umuwi ka na. Mag-aayos na rin ako. At baka mali tayo pareho sa klase. Try kong dumaan sa inyo mamaya bago ako pumasok. At agad na umuwi si Kenneth sa kanila. Nag-ayos na rin ng mga gamit si Teacher Yumi para pumasok at dali-dali siyang pumunta kina Kenneth. Ngunit malayo pa lang ay dinig na dinig niya ang galit ni Tatay Greg habang binubugbog niya si Kenneth. Ha? Makulit na talaga. Puro hato ng kawayang patpat at boses ang maririnig mula sa bahay nila Kenneth. Kung nakita mong napapalibutan ka na, tumakbo ka na. Huwag kang tutulad sa tiyuhin mong nagmamatapang. Hayon, nasa ilalim na siya ng lupa ngayon. At ayun pa rin ang dahilan kung bakit inatake sa puso at namatay ang nanay namin. Kaya wag na wag mong gagayahin ang tiyuhin mo, ha? 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 Huwag ba tigas ang ulo? Opo, Itay. Hindi na po mauulit. Tama na po. Dinig na dinig ni Teacher Yumi ang lahat. Nagkatroma pala si Tatay Greg sa mga nangyari sa kanya sa kapatid niya at sa nanay niya. Kaya ganun na lang ang galit nito sa nangyari kay Kenneth. Sigurado, sa sinapit ni Kenneth sa tatay niya ay hindi ito makakapasok. Kasalanan nito ni Neil. May nabuong plano si Teacher Yumi sa isip niya. Pagkatapos ng klase, nung uwian na, ay tinawag ni Teacher Yumi si Neil. Neil, may gagawin ka ba ngayon? Hindi kasi ako natapos at tinacheckan ko na mga test papers. Baka pwede naman tulungan mo ko. Huwag mo nang isamang mga barkada mo. Pero mga gabi ka na pumunta ha. Doon ka na maghapunan. Doon ka na rin sa amin kumain. Oo ba? Kakainin talaga kita, Tiste. Kakain talaga ako sa inyo. Hindi na ako mahihiya sa'yo. Hindi alam ni Neil na huling hapunan na niya yon. Dahil pagkatapos kumain ay siya naman ang kakainin ni Teacher Yumi. Kinagabihan sa bahay ni Teacher Yumi. Kamusta, Neil? Nabusog ka ba? Yes, ma'am. Napakasarap niyo palang magluto. Nako, excuse me po. Talagang nabusog ka nga. Gusto mo ba ng dessert? At tumabi si Teacher Yumi kay Neil sa sala. Habang hinahagod ni Teacher ang dibdib ni Neil ay may binulong siya sa binatilyo. Aba, sige ba? Ikaw, ma'am, ha? Pilya ka pala. Gusto ko yan. Wala pang gumagawa sa akin yan. Madalas kasi ako ang tumatrabaho sa mga chicks ko eh. At
pumunta sa kusina si Teacher Yumi. Pagbalik niya sa sala ay bit-bit na niya ang lubid na itinali sa kanya ni Kenneth nung inaatake siya ng sumpa. At itinali niya ang mga kamay ni Neil. Ayos yung trip mo, mama. Talagang ayaw mo akong gumalaw, ha? Ayos yan. Tinanggal ni Teacher Yumi ang mga botones sa polo ng uniforme ni Neil at hinagod niya ng kanyang mga daliri ang dibdib ng binatilyo. Tawang-tawa si Neil dahil sa nakikiliti siya sa ginagawa sa kanya ni Teacher. Pagkatapos ay tumayo si Teacher Yumi sa harap ni Neil. Kinuha ni Teacher ang cellphone niya at pumili siya ng mapanuksong tugtog upang sabayan niya ito ng sayaw. Nagsimulang gumiling ang katawan ni Teacher. Sumasabay sa indayog na mapanuksong tugtog. Unti-unti niyang tinanggal ang blouse niya at tumambad kay Neil ang dalawang malulusog na kabundukan ni Teacher Yumi. Wala na itong suot-suot na bra. Para bang handang-handa na ito sa laban. Hindi na mapakali si Neil. Galit na si Manoy. Sige na, ma'am. Ipakita mo na ang dapat mong ipakita. Gusto mo na bang makita? At unti-unting lumabas sa mga pangil ni Teacher Yumi. Humaba ang kanyang mga kuko at lumabas sa kanyang likod ang malalaking pakpak ng paniki. Sabay na puno ang balat nito sa balakang at nahati sa dalawa ang katawan nito. At dali-dali nitong pinuntahan si Neil, sabay akmang dudukutin ang puso nito. Isang mahabang sigaw ang maririnig mula sa loob ng bahay ni Teacher Yumi. Kinabukasan, nagkakagulo ang mga tao sa may liwasan. Nakita nila ang bangkay ni Neil na wakwak ang dibdib nito at wala ng lamang loob. Nabalitaan ni Kenneth ang nangyari kay Neil at dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Teacher Yumi. Ma'am? Ma'am Yumi? Nandiyan ba kayo sa loob? Ma'am? Nandito ako sa likod bahay. At nung makita niya si Teacher Yumi, umiiyak. Punong-puno pa ng dugo ang kanyang katawan. Hinuhugasan niya ito sa lababo. Hindi ko nakontrol ang sarili ko. Hindi ko nagustuhan ang ginawa ko. Yung sumpa nagtulak sa akin na gawin yon. At ang masakit nito, nagustuhan ko. Mas masarap pala laman ng tao kumpara sa laman ng hilaw na manok. Pero Kenneth, ayoko na maulit to. Hindi na dapat nangyari kagabi. Kaya, magpapatulong sana ako sa iyo ulit sa huling pagkakataon. Gusto ko nang wakasan ang sumpang ito. Tulungan mo ako, Kenneth. Hindi ko maintindihan, ma'am. Paano wawakasan niyo ang sumpa? Huling pakiusap ko na to sa iyo. Mamayang gabi, balikan mo ko dito sa likod ng bahay ko. Makikita mong kalahati ng katawan ko. Mag-iiwan ako dito sa lababo ng asin, kalamansi, abo. Budburan mo kalahati ng katawan ko. Ibuhos mo lahat. Dahil pag ginawa mo yun, di ko na mababalikan ng kalahating katawan ko. At pag inabot ako ng umaga, na hindi ako nakakabalik at nabuo ang katawan ko, doon ako mamamatay. Yun na ang katapusan ko. At ang katapusan ng sumpa. Ipangako mo, Kenneth. Gagawin mo to. Sige, ma'am. Pangako. Gagawin ko po ito. Labag man sa loob, napilitang gawin ni Kenneth ang huling kahilingan ni Teacher Yumi. Pagdating ng gabi, hinintay muna ni Kenneth na makatulog si Tatay Greg bago siya dahan-dahang lumabas sa kanilang bahay at dali-dali itong pumunta sa bahay ni Teacher Yumi. Mag-aalas 12 na ng gabi. Laking gulat niya nung nakita niya na nakatayo sa likod ng bahay ang kalahating katawan ni Teacher. Nakaluwa ang bituka nito na gumagalaw-galaw pa. Halos maduwal si Kenneth sa nakita. Pagtingin niya sa lababo, nandun na yung asin, katas ng kalamansi na nasa baso at yung abo. Dali-daling binuhos ni Kenneth ang lahat ng ito. Biglang napaatras yung katawan. Gumalaw ito na parang nasaktan sa ibinuhos sa kanya.
Kumukulo ang bituka nang nabuhos yung asin, katas ng kalamansi at abo. Sa kabilang banda, habang lumilipad si Teacher Yumi bilang manananggal, ay naramdaman niya ang ginagawa ni Kenneth sa kalahating katawan niya. Napakasakit nito para sa kanya. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Nanghina si Teacher Yumi. Di na niya nakayanang lumipad pa. Bumagsak siya at sumabit siya sa sanga ng puno ng mangga. Di siya makagalaw. Hirap na hirap siya. Sa bahay ni Teacher Yumi, nangihina na rin ang kalahating katawan ni Teacher. Natumba na ito sa pagkakatayo. Hindi alam ni Kenneth kung anong gagawin. Maya-maya ay may narinig siyang nagkakagulo sa labasan. Doon sa punong mangga ni Aling Marites, may nakitang manananggal. Sumabit daw yung pakpak kaya hindi na makalipad. Dali, tara puntahan natin. Magdala na kayo ng sibat para mapatay na natin yung aswang na yan. Oo, tama. Tayo na. Eto, may dalala ako si Matt. Puntahan na natin ang aswang. Nataranta si Kenneth sa narinig. Agad siyang lumabas ng bahay at sumunod sa mga taong pupunta sa manananggal. At doon niya nakita sa taas ng puno si Teacher Yumi. Halos wala ng buhay. Sige, sibatin na natin. Patayin na natin yung aswang na yan. At pinagsisisibat nila si Teacher Yumi. Tinamaan ng sibat sa dibdib si Teacher. Nabali ang sangang pinagsasabitan ng pakpak nito, kaya bumagsak ito sa lupa. Tara, sunugin na natin yan para hindi na siya makapaminsala. Hindi na nakayanan ni Kenneth ang nakikitang pagpapahirap kay Teacher Yumi, kaya napasigaw na ito. Tama na! Tama na! Maawa na kayo sa kanya! Si Teacher Yumi yan! Maawa na kayo! At agad na tumakbo si Kenneth kay Teacher Yumi. Ma'am! Ma'am! Ginawa ko na yung sinabi niyo sa akin. Matatapos na po ang paghihirap niyo. Matatapos na ang sumpa. Kasabay ng pagtilaok ng manok, ang pagpalit na rin ng anyo ni Teacher Yumi. Oo nga, si Teacher Yumi nga ang manananggal. Salamat, Kenneth. Salamat sa tulong mo. Kahit papaano ay matatapos na rin sa akin ang sumpang ito. At mawawala na rin ng pag-iirap kong ito. Sayang lang dahil nakilala mo ko sa kalagayan kong ito. Ma'am, huwag na po kayo magsalita. Alam ko kung anong kalagayan niyo. Pero sa kabila nito ay minahal ko pa rin kayo. At kaya ako nagawa ito ay dahil ayaw ko na makita pang naghihirap ang mahal ko. Ma'am, Yumi, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na rin kita, Kenneth. Pasensya ka na, ha? At sa mga minahal mo. Pero salamat sa iyo. Ang pinalaya mo ang sumpa. Salamat. Salamat. Mahal ko. Ma'am! Ma'am! Mahigpit na niyakap ni Kenneth ang wala ng buhay na katawan ni Teacher Yumi. Binuhat niya ito papunta sa kanyang bahay at sumunod sa kanya ang mga kapitbahay nila. Nakita nila ang kalahating katawan pa ni Teacher Yumi at pinagsama nila ito. Napagkasunduan nila na sunugin ang bangkay ni Teacher Yumi dahil para makasigurong di na ito makapaminsalang muli. Naging tahimik na ang baryo ni na Kenneth. Nawala na ang aswang na si Teacher Yumi at nawala na rin ang pasaway na si Neil na nagsisiga-sigaan sa lugar nila, ang tunay na salot ng bayan. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin, ay kung maaaring pindutin nyo ang like button at mag-iwan kayo ng comment kung ano ang inyong saloobin sa kwento nating ito. Sa mga bagong dalaw sa channel kong ito, ay kung maaaring pindutin nyo na rin ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating videos at maisama na rin kayo sa shoutout natin sa susunod na video. At para sa shoutout sa mga nag-subscribe at nag-comment sa nakaraang video natin, binabati natin sina Daisy Bernal Sarin, Main Black Rose, Shyla Hart,
Angelmar Animated YT, Raymar J. Ramos, Athena Writes or Athena Writes, Imogen, Evelyn Dique, Eds Vergara, Pauline Perez, John Aporo, Doha Doha, Dodong Espiritu, Fernando Ella, Isaac Cardoza, Alaysa Adona, Elaine Almera, Manfred Mayer, Marge B, Florence 14, Sid Vicious, Deep Red, Vong Caballero, Pauline Musura, Shasha Sudario, Black Maria, Ann Regala, Antingera, Ominous Cookie, General Lawin Mutya ng Kalikasan, Nerdy Bish, EJ Animate, and June Benamir. Binabati ko rin ang mga nag-join as community member sa kasangga ni Kabanong na sina Mika Nuciel Urbano, Shasha Sudario at Milagrosa Luke. Salamat rin sa mga special guest natin na sina Miss Luni Carson of Ominous Cookie bilang Teacher Yumi, Vong Caballero of Kaba Horror Podcast bilang Neil, Bobot Sale bilang Tatay Greg. Pakibisita at pakisubscribe na rin ang kanilang mga channel. Ang kwento natin ay mula kay Bobot Sale na isinulat at isinalaysay ni Noel Urbano o mas kilala bilang Kabano. Maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa muling pagsasalaysay dito lang sa Aklat ng Lagim ni Kabano.